mag-akyat ng Psalm number 86. Sa may Psalm number 86. Psalm number 86. 86 na to. Verse number 8. Psalm 86 verse 8 ang ating papag-aralan ngayong umaga. We are going to study ito pong verse 6. Sabi diyan, among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. We're going to study about the uniqueness of the Lord Jesus Christ. Ano po? The homogeneous Theos, the unique God na binabanggit sa John chapter 1 verse number 18. Ano po? The uniqueness of Christ as confirmed dito po sa verse number Revelation ano yan? Chapter 17 verse 14 and chapter 19 verse 16 na binabanggit doon that the Lord Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings. That is in the writing of the Apostle John, mga kapatid. Ano po? Okay, so titingnan natin ano ba ibig sabihin nitong among the gods there is none like unto thee. Among the Elohim there is none like unto thee. Sabi diyan sa eclectic version of the Bible. Ano po? So we are going to study ito pong particular topic po nito concerning the uniqueness of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ano po? Okay, so there are a lot of verses na pupuntahan natin at babasahin para po sa pag-aaral natin ngayong umaga about this particular subject. Una-una, take note, ito pong Psalm 86 verse number 8. Ang sabi diyan, among the gods there is none like unto thee. So David is recognizing the fact, tinuturuan po tayo, he's teaching us about the usage of the Hebrew word Elohim. Ano po? Because in the Old Testament, ito pong Elohim are sa lahat ng mga verses na in the Old Testament using the word Elohim or God or gods ay malalaman natin na it is used as a generic term. The word Elohim is the general description of the spirit beings. Ano po? The Old Testament, lahat po yan. Ano po? At sinasang-ayunan dyan sa New Testament, malalaman natin maya-maya. Ano po? So sa mga nakaraang mga lesson natin na pag-aralan natin, so Psalm 82 particularly, ito pong members of the Heavenly Council na pinapangunahan ng Panginoon at tinawag niya ang kanyang mga kasama po doon na they are the sons of God. Ano po? So the sons of God po doon ay Elohim din. Ano po? Ganon din yung binabanggit na sa gods of the nations na binanggit sa Deuteronomy 32. Gods of the nations, Elohim din ang ginamit.
Ganun din yung noong tinawag ng witch, yung witch of Endor. Pumunta si King Saul doon sa witch of Endor at pinatawag niya yung kaluluwa ni Samuel. Sabi po doon na po, I saw the spirit man arising out of the earth. Elohim din ang ginamit po doon, ano po. Okay, ganon din sa Deuteronomy 32, yung term po doon na mga anong term doon sa Deuteronomy 32, may binabanggit po doon patungkol sa kalimutan ko yung original word ng ano po doon ng ano to, demons, ano po. Okay, so in the old, lahat ng mga verses sa Old Testament, ano po, yung salitang Elohim is a generic name sa mga spirit beings. Okay, Psalm 82 verse 1, the God of Israel. The council members sa Psalm 82 verse 1 and 6, Elohim din yon. The gods of the nations na binabanggit sa 1 Kings 11:33, Elohim din yon. At itong Deuteronomy 32 verse 17, yung Shedim of the nations, ano, na binabanggit doon, or yung mga false deities of the nations, Elohim din ang ginamit sa Hebrew. Ganon din sa 1 Samuel 28:13, yung disembodied spirit of the prophet, ginamit din ho doon ay Elohim. So sa lahat ng mga verses in the Old Testament using the word Elohim, malalaman natin, tinuturuan tayo that this is a general statement describing the spirit beings, ano ho. So may mga sa spirit beings, ano po, na in the scripture na tinuturo, tatlong tier po ho yan, ano, tatlong tiers, ano ho. Ang pinakamataas diyan, tier number 1, syempre ang ating Panginoon, ano po, the Lord Yahweh, binabanggit sa Psalm 82 verse number 8, among the gods there is none like unto thee, O Lord, sabi diyan. So he is tier number 1. Tier number 2 ay yung mga sons of God na binabanggit sa Job at sa Genesis chapter number 6. Tier number 3, yung mga tier number 2 pala, yan yung mga ano yan, yun yung mga pinaka generals ng mga angels, ano ho. Tier number 3, yan yung mga demons, ano ho. Ito po yung mga maliliit na mga mahihinang mga spirit beings na nanggaling sa pinag-aralan natin sa nakaraang linggo, nanggaling sila sa mga namatay na giants sa Genesis chapter 6, ano ho. Kasi sabi doon sa Genesis chapter 6, there were giants in those days, and also after the flood there were also giants hanggang sa kapanahunan ni Moises, kapanahunan ni Joshua, at hanggang sa kapanahunan ni David, ano ho. At they were all conquered and defeated by these people, ano po. So yung mga disembodied spirits, yung mga giants, yung mga namatay sa Genesis 6 nung flood ni Noah, naging mga
naging yun yung mga tinatawag sa New Testament na mga demons, ano ho, okay, na they seek to possess human beings, ano ho, yan yung mga tier number 3, mga mahihinang demonyo po yan na sumasanib sa mga tao, ano po. Sila yung mga pinaka messengers ng mga tier number 2. So among the gods, sabi diyan sa Psalm 82 verse number Psalm 82, Psalm 86 verse number 8, among the gods there is none like unto the Lord. Sa lahat ng mga Elohim, sabi diyan, ay walang katulad ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Panginoon is unique and the only one among the gods. He is the head of the gods. Binabanggit ho dyan, ano ho. So this, kung papag-aralan natin ang Greek mythology, parang pantheism ito, or parang pantheon, ano ho. Okay? Ganun din sa Mesopotamian literature, ang pinakapangulo doon, according to their literature, is Marduk. Yan yung pinakamataas. At ang mga mababa kay Marduk ay itong si limbawa itong si ano to, si Gilgamesh. Okay, at si Azazel. Ayan yung mga Greek deity in Mesopotamian literature, ano po. Okay, so they are all recognized by the Bible. Sabi po dito, among the gods, recognizing the spiritual reality ng mga bansa na pinapangunahan ng mga ano ito, sons of God na napag-aralan natin nung nakaraang linggo, ano ho. Okay, to give you an example, ito po, ano po, sa puntahan natin itong 1 Kings 11:33. Makikita natin dito sa 1 Kings 11 verse number 33, mga kapatid. Pakinggan natin, ito po yung binabanggit, ano po, 33. Ayan. Try project natin sa screen natin. 1 Kings 11:33. Ba't lumiit yung font niya? Para makita natin. 1 Kings 11:33. Lakihan natin yung font para makita natin sa mga nasa online. Maliit kasi yung font niya. Ano yun? Verse 33. Ha? Tama ba? 1 Kings 11:33. Because that they have forsaken me, sabi ng Panginoon, and have worshipped Ashtoreth, the goddess of the Sidonians. They have worshipped Shemos, the god of the Moabites. They have worshipped Milcom, the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways to do that which is right in mine eyes, to keep my statutes and my judgments as did David his father. Sabi po diyan, ano po, sa 1 Kings 11:33. So dito makikita natin yung mga gods of the surrounding nations, the nations of Israel, ano ho. Sa paligid ng Israel, may mga bansa diyan na pinapangunahan ng mga iba't ibang deities. These are the fallen angels, sons of God, that are makikita natin maya-maya kung saan sila nanggaling. It was alluded in Genesis chapter 11, by the way, ano ho, when God divided the nations,
and gave them their inheritance. Ito, yung mga sons of God na binigyan ng mga bansa na pangangalagaan, na dapat ang ituturo ng mga guardians po nito ay pababalikin ang tao sa Panginoon. Pero baliktad, anong ginawa nila? Nagrebelde sila sa Panginoon, itong mga sons of God na ito, at tumanggap sila ng pananambahan mula sa tao. So sa Genesis chapter 11, makikita natin na ang tao ay sumasamba na sa mga iba't ibang Diyos. Ano po? Okay, so andyan ang halimbawa po diyan, mga kapatid. So nalaman natin that ang Panginoon ay He is different from all these gods. Ang sabi doon sa ano yung text natin sa Psalm 86 verse number 8, na ang sabi niya ni David na among the Elohim there is none like unto the Lord. There is none like unto the Lord. Ano sabi po diyan, mga kapatid? Ano po? Sa Psalm 86 verse number 8, na binigyan naman ng ano pa to? Katotohanan itong isa pang text nito, ano? Psalm 95 verse 3. Kita nyo Psalm 95, pakinggan nyo. 95 verse number 3. Okay, ang sabi diyan, Psalm 95 verse 3. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Sabi diyan na ang Panginoon natin ay dakila at pinakamataas sa lahat ng Diyos. Sabi diyan, ano ho. So again, David is recognizing the different kinds of spirit beings, the sons of God and God Himself. Sabi po dito sa Psalm 95 verse number 3. Ganon din sa 96. Saan na ba yung next dito na araw? Psalm 96 verse number 4. Verse 4. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Sabi diyan, ano ho? Ang Panginoon ay dakila at dapat lang natin sambahin dahil siya ay dapat katakutan, mas ninakatakutan siya kumpara sa ibang mga Diyos. Sabi diyan, mga kapatid, ano? Okay, so there is none like unto the Lord. Sabi diyan, mga kapatid. Kung hindi totoo na may mga iba't ibang Diyos na nangangasiwa sa mga bansa sa paligid ng Israel, hindi dapat binanggit dito na the Lord is to be feared above all gods. Okay? Andiyan, literally speaking, logically speaking, totoo yan, mga kapatid. So marami pa ito. Marami pa itong mga verse nito na nagpapatunay na ang Panginoon ay pinakamataas sa lahat ng uri ng Diyos. Ang sabi po dyan, ano po? At pinakahuli, bago tayo pumunta sa mga iba't ibang bagay, puntahan natin yung pinakahuli, itong Exodus 15. Ano sabi sa Exodus 15 verse number 11? Sabi diyan, verse 11. Tagal ng 11. Sabi ni Moises, ano? Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Okay? So he is, wala siyang katulad sa mga Diyos. Sabi po diyan, ano, ni Moises, mga kapatid, ano. Ibig sabihin, Moses is recognizing the presence of other deities surrounding the nation of Israel,
They are the guardians of the nation, but ang pinakadakila sa kanila ay ang ating Panginoon, sabi po diyan, mga kapatid. So, He is the unique God. Wala siyang katulad. Malalaman natin mamaya bakit walang katulad ang Panginoon, kasi itong mga ibang Diyos na ito, ginagaya nila yung ginagawa ng Panginoon. Pero hindi nila magaya-gaya. Okay? Ginagaya nila, akala nila magagaya nila ng kung anong ginagawa ng Panginoon, pero hindi nila magaya-gaya. Okay, halimbawa ito pong mga demons, ito mga disembodied spirits, ano to, ang tawag diyan, pinoposes nila ang mga tao. Okay? Dahil gusto nilang gayahin ang Panginoon, ano ho? Kasi ang ginawa ng Panginoon ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, namatay siya at nabuhay muli after 3 days and 3 nights, sabi sa scripture, ano po? 'Yun ang ginagaya ng mga demonyo. Pinoposes nila yung mga tao. At pag namatay naman yung tao na pinoposes nila, hindi nila kayang buhayin sa libingan. Yan ay isang magandang halimbawa, ano ho. So, ang Panginoon lang ang nakakagawa noon, ano ho. Hindi nila kayang gawin yung ginawa ng Panginoon na pagkabuhay sa libingan, dahil they are not the author of life. They are the author of corruption and death. Kaya nga, in the totality of the universe, yan ang pinaka-realm ng the God of this world, or the God of the underworld, ano ho. Lahat na nasa universe ay subject to corruption. Pag lumabas ka sa universe, yan na po yung realm of the Elohim, ano ho. Okay? Naintindihan yan ng mga scientists. Halimbawa, yung tinatawag nilang ang term nila to, Planck, yung Planck's limit na tinatawag, ano ho. Ibig sabihin ng Planck's limit, ito po yung pagkahati-hatiin mo ang mga elemento, mga matter o sa buong mundo, darating sa isang pagkakataon na hindi mo na siya mahati-hati. Sabi nila, yan yung Planck limit na tinatawag ng mga scientists, ano ho. Okay, so pupunta ka daw sa pinakamaliit na elemento ng matter, which is, ano yung pinakamaliit na elemento ng matter? Yung atom, ano ho. Pagka hinati mo daw yan, ay hindi mo na kayang, ano to, hindi na kayang hatiin yan ng tao. Okay? Yun na, kumbaga yan na yung pinaka-boundary ng nature. Yun yung mula sa pinakamaliit, ano, hanggang pumunta ka naman sa pinakamalaki, yung tinatawag na from microcosm, yung pinakamaliit, hanggang sa macrocosm, yung pinakamalaking aspeto ng universe. Yan yung pag sinabi macrocosm, ito na po yung pupunta ka na sa limit ng universe naman, yung apat na derivatives ng universe, which are matter, energy, gravity, and time. Okay? Yung apat na yan. So hanggang doon lang ang limitasyon ng matter ng universe, ano. From microcosm to macrocosm, hanggang doon lang ang pwede nating alamin. Pag lumagpas na tayo, yan na yung tinatawag ng mga scientists na metacosm, okay, or the spirit world. Ayan po yung pinapag-aralan natin ngayon, nasa spirit world na po tayo. Kaya kung mahirap intindihin ang lesson natin, mga kapatid, ay dahil hindi kayo continuous sa lesson natin. Balikan niyo yung mga lesson natin para maintindihan ninyo po ng totoo itong pinapag-aralan natin ngayon. So, humanity is encapsulated, nakakulong tayo sa
aquarium ng from microcosm to metacosm. Ayan, yan lang ang pwede nating galawan. Hindi na tayo pwedeng lumabas dyan. Pag lumabas na tayo, yan na ay realm ng mga spirit beings. Ano ho? Okay, kaya napag-aralan natin nung nakaraang linggo ang mga spirit beings, they are directing the affairs of the universe. May mga kanya-kanyang, may mga angels na in charge sa matter, may mga sons of God na in charge sa gravity, may mga angels na in charge sa mga iba't ibang laws and forces of the universe. Ano ho? Okay, hanggang doon lang tayo. Pag lumabas na tayo, hindi natin kayang lumabas. Ang tao hindi kayang lumabas sa aquarium ng universe. Ano ho? Dahil nakakulong tayo sa aquarium ng from microcosm to metacosm. Pag lumabas na tayo, hindi natin kayang lumabas, spirit beings. Ito po yung binabanggit na to ng lesson ho natin. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Okay? So kung hindi totoong Diyos yung mga gods na binabanggit dito sa anong verse ito? Exodus 15:11. Okay? Kung hindi totoong gods ang mga ito, wala kang pagkukumparahan sa Panginoon. Kasi ang sabi sa Book of Revelation, 'di ba? Sa Book of Revelation 17 verse 14, ganito mga kapatid, basahin ko para may idea po tayo sa overview ng lesson natin. Revelation 17 verse 14, basahin ko po. This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings. Sabi po diyon, po sa Revelation, papaano maging King of kings ang Panginoon kung yung mga kings ay hindi totoong king? So hindi dapat binanggit sa Revelation that the Lord Jesus Christ is the King of kings and Lord of lords, kung yung mga lords o kings noon ay hindi totoong lords or kings. Ibig sabihin yung mga lords doon at saka yung mga kings sa Revelation na ano yan dalawa yan, di ba? 17 at saka ano pa yung isa? Revelation 19 verse 16. Kung hindi totoong mga lords yon or kings yon, ay hindi rin totoo yung uniqueness ng Panginoon kumpara sa kanila. Okay, so ito yung point number 1 natin. Nalaman natin na ganyan nga ang sitwasyon. Nalaman natin na ganyan ang katatayuan ng mga spirit being, mga kapatid. Ito yung point number 1 natin, that the Lord is unique. Ibig sabihin yan, the Lord is unique above sa mga gods. Okay, makikita natin ano ba Tagalog ng uniqueness? Ano ba yung pagkakaiba ng Panginoon sa mga Diyos na binabanggit po dito na sa scripture na binasa natin, particularly dito po sa Book of Psalm. Among the Elohim there is none like unto thee, O Lord. Sabi po diyan, maraming beses po yan binanggit, mga kapatid, Okay? So, ano ang pagkakaiba ng Panginoon dito? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng ating lesson, mga kapatid, Okay? Ito ay binigyan ng katunayan ng Panginoon yan in the New Testament. Puntahan natin itong in the New Testament, dahil makikita natin dito sa anong verse ba ito? Sa tatlong area po ito, sa Mark, sa Matthew, at saka sa Luke chapter 9. So puntahan natin itong Mark chapter 8. Ano ba sinasabi dito sa Mark
chapter, saan na ba? Mark chapter, I'm sorry, Mark chapter 8. Ayan, sa Mark chapter 8, verse number 27. Tingnan natin sa 27. Okay, ano sabi dito? Mark 8:27. And Jesus went out and his disciples into the towns of Caesarea Philippi, and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? Ano? So dito, tinanong ng Panginoon yung mga disipulo nila nung pumunta sila sa Caesarea Philippi, ano ang sabi ng tao tungkol sa akin? Sabi niya, ano ba ang pagkakaalam nila sa akin? And they answered, sabi ng iba, ikaw daw si John the Baptist. Sabi ng iba, ikaw daw si Elijah. Sabi ng iba, ikaw daw yung katulad ng isang propeta. Okay. O sige, sabi ng Panginoon, ano po? Ano naman ang pagkakilala nyo sa akin? Sabi ng Panginoon, ano? Okay, so sabi ng Panginoon, hindi ko masisisi yung mga ibang tao, hindi nila ako kilala. Kung hindi nila ako kilala, kung mali yung pagkakilala nila. Pero kayo ng mga disipulo ko, sino ba ako? Sabi ng Panginoon. And he said unto them, at sumagot sabi sa 29, sumagot si Peter and answered, ang sabi ni Peter, Thou art the Christ. Sa book of Matthew, malalaman natin ito yung parallel passage. Sabi ni Peter, ni Apostle Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Apostle Peter. Okay, so pareho lang ang mensahe po diyan. And he charged them that they should not tell no man. Bakit ayaw ipaalam ng Panginoon kung sino siya? Dito makikita natin yung uniqueness ng ating Panginoon. Balikan natin ito. Puntahan natin ang clue dyan, kung anong uniqueness ng Panginoon sa verse 27. And Jesus went and his disciples into the towns of Caesarea Philippi. Puntahan natin itong Caesarea Philippi. Ano ba itong, saan na ba itong Caesarea Philippi? Saan ba ang lugar nitong Caesarea Philippi? Meron po tayong, tingnan natin yung chart natin. Nasaan na ba yon? Ito ba yon? Ano ba itong Caesarea Philippi na binabanggit dito? Ha? Ito ba yon? Hindi. Yan natin tong isa, ha? Itong slide na ito. Ayan, sa screenshot sa Google. Okay? Caesarea Philippi, yan yung makita nyo sa screen nyo, yan yung ano ito? Modern name ng kapanahonan ng mga Romans, ng kapanahonan ng Panginoon, okay, ng Roman Empire. Ang tawag sa lugar na yan is Caesarea Philippi. Dito daw sila pumunta. At tinanong ng Panginoon yung mga disipulo niya, yung mga tao, sino ba daw ba ako sa tingin ng mga tao? So nalaman natin yung mamaya, Okay, saan yung Caesarea Philippi? Kung ito ay bandang north, dito south, okay. Siyempre dito west, dito ang east. Ito yung Lake Chineret in the Old Testament. Ito modern name niya yan. Sa baba niyan, yan po yung Sea of Galilee. Okay, so dito sila pumunta. Okay, ito po yung boundary sa kapanahunan natin. Kung titingnan niyo sa screen niyo, ito po yung boundary sa kapanahunan natin, yung kaguluhan ngayon sa Israel, yung Golan Heights. Nasa north, nandyan yung mga tinatawag na Hezbollah or Arabic word ho yan na ibig sabihin ay
the party of Allah, Hezbollah, nandito yon. Dito, ito ang kaguluhan. Yung mga Hamas naman nandito sa bandang baba, dito sa baba. Okay, sa south, sa north naman, andyan yung mga Hezbollah. Dito yon, ano ho. Ito yung kaguluhan niya. Dito nagpapadala sila ng mga rocket ngayon, ano ho. At may mga trebuchet pa sila doon na hinahagis papunta sa mga settlers ng Israel dito sa Caesarea Philippi. So yan, Caesarea Philippi sa panahon niya ng Roman Empire, Caesarea Philippi ang pangalan niyan in honor to Caesar of Rome, syempre. Okay. Pero nung kapanahunan ng Greek Empire, okay, ng Greek Empire, ito po yung between the Old and the New Testament. Ano ho? Ang tawag sa lugar na yan ay Banyas. Banyas or Panyas. Okay? Ito ay Greek word ho yan, no? Na ibig sabihin na pan or ban. Banyas or Banyas. Okay? Kung magse-search tayo sa internet, ano ba ibig sabihin ng Panyas or Banyas? Pan or ban, pareho lang ho yan, ano ho? Okay? Ano ba ibig sabihin niyan? Yung lugar na ito ang Caesarea Philippi, punta na natin yung overview. Okay, yung isa. Ito yon. Ayan, no? Okay. Ayan, ito yung Sea of Galilee. Okay, ito yung lake kanina. Andito 'yon, ano ho? Dito 'yan, dito. Dito tayo, sakop niyan, ano ho? Okay. Malalaman natin maya-maya, ano ho? Puntahan natin ito. Bigyan mo natin ng historical overview. Ano ba itong Banyas or Panyas o Caesarea Philippi, kasi binanggit yan sa gospel na basa natin kanina, di ba? The Lord Jesus says with his disciples, they went to Caesarea Philippi and asked him, dito sinasabi ng Panginoon, sino ba ako sa paningin ng mga tao at sino naman ako sa inyong paningin? So sabi ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ano ho? Okay? Dito ho sila. Okay, diyan sila pumunta, mga kapatid, ano. So quick review muna, ano ba itong Ban or Panyas, ano. Saan na ba 'yon? Itong meron na yata akong pinadalang slide pero tingnan natin yung slide natin. Ang Pan in the Greek, ano po? Pan in the Greek was the Greek god of shepherds, hunters, and ano ba ito? And wilds of nature. He was said to be, ito binabasa ko sa internet, sa Google. He was said to be the son of Hermes. His mother was a nymph. Ano ba yung nymph? Babaeng ano to? Fairy, ano ho? Nymph, mas maliit sa fairy, ano ho? The son of Hermes. Okay, sabi po diyan, ano ho? Pan was born, ito yung kanya nung pinanganak si Pan, was born with the legs of a goat and horns on his head. Parang ito yung kung napanood nyo yung palabas ni Percy Jackson, ito po yung ito po yung kanyang guardian demon. Yung guardian demon na si Satyr, yan po ang itsura ni Pan, na kung saan kung
ang representation ni Pan was generally represented as a vigorous and lustful figure having horns and legs and ears of a goat. Okay? In the Greek ho yan, ha, mga kapatid, ano ho. Pero may counterpart yan si Pan sa ano ito? Sa Mesopotamian literature, sa Mesopotamian culture. Ano po? Okay? Ito po ay ang counterpart, nakalimutan ko yung counterpart nito na may mental block ako. Okay. Ito po yung ang tawag nila po, siya po yung ang counterpart niya sa Mesopotamian literature ay he was called the in the Old Testament as Azazel. Okay, Azazel. Azazel was one of the Azazel is one of the 200 fallen angels na bumaba dito sa Mount Hermon at dito nila ikinalat yung nagkasundo yung 200 na fallen angels, baba tayo sa lupa, sabi nila, dito sila bumaba at we will co-mingle with humans, sabi nila. So mababasa nyo yan sa Mesopotamian literature, ano ho. Now, this was recognized by the Lord kasi pag hindi totoong nangyari yon, hindi pupunta dito ang Panginoon at gagawin niya yung gagawin niya na mapapag-aralan natin maya-maya. Ano bang ginawa nila dito? Nagsimula dito sa Syria, Philippi, he was asserting his deity, ano ho. Okay? So, yan yung pangyayari sa Syria, Philippi, ano ho. Okay? At anong ginawa nila dito? Anong ginawa nila dito sa Caesarea Philippi? Kung babasahin natin yung context po dito sa Book of Matthew, ano ho? Okay, malalaman natin na pumunta sila dito and they cast out demons po dito. Nag-exorcism sila dito, ano, pinaalis nila yung mga demonyo na nakatira dito. Okay? Other term niyan, pumunta sila sa gathering, ano ho. Okay, so yan yung kapanahunan ng Panginoon ito, okay? Pupuntahan tayo sa kapanahunan sa Old Testament, makikita natin. Okay. Itong pinuntahan, ito yung pinuntahan nila Moises, ano ho, and Joshua. Okay? Pumunta sila dito when they conquered the promised land after 40 years of wandering. Pumunta sila sa promised land. Again, this is the promised land. This is the nation of Israel. Pumunta sila dito at kasi ang pangako ng Panginoon kay Abraham, kung anong tinutungtungan ng iyong paa, ano ang lalakaran mo, lahat yon ay magiging sayo, sabi ng Panginoon. So ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham, ano. Pero pagdating nila dito, we will study this in next Sunday. Pagdating nila Moses and Joshua dito, nagkaroon sila dito siya nag-send ng mga 12 spies around Israel, around this area. Okay? Nagpadala siya ng 12 spies at nung bumalik yung 12 spies, ang sabi nila doon kay Moises ay, nako, ang dami palang malalaking tao doon, daming mga higante. Sabi nila, ano ho. So, itong Old Testament term niyan, yung area na yan is Bashan. Okay? Bashan. Andyan yung dalawang city na pinuntahan nila Moises and Joshua. Mababasa natin to next Sunday sa Old Testament, yung Astaroth and
Edrei. Ayan, okay. Ito yung Golan, yung kapanahunan natin ngayon, ito yung Golan Heights na tinatawag. Mataas na bundok 'yan. Ah, at dito yung mga Hezbollah, andito mga Israel, ano ho. Okay, saka sa kapanahunan natin, ano ho. Ano ba itong ano ba itong term na Bashan dito? Bakit tinawag na Bashan yung area na ito? The term Bashan in Canaanite, it means serpent. Okay? Serpent ito, serpent area. Hindi dahil maraming ahas, pero dito daw bumaba yung mga 200 fallen angels and bind themselves with a curse to intermingle with humans. In the Canaanite literature, Mesopotamian literature, mababasa niyo po yan. Ano po? Dito po sa Bashan, the term Bashan is, it means ahas, serpent. Ano ho? Okay? Ito namang Astaroth at saka Edrei, okay? Ang term naman po niya Astaroth is the gateways to the underworld. Yung term na Astaroth is a dead language galing sa Mesopotamia, yung Ugaritic language, ano ho. Pag sinabing Astaroth, the term of the underworld, or the realm of the dead, or the realm of serpent, or the realm of, so in the Old Testament, Bashan is a term referring to the devil, ano ho. At dito sa kapanahonan ng ating Panginoon, nakita natin kanina ito, okay, sa Caesarea Philippi, ano ho, nandyan nakatayo yung Temple of Baal, or and also the Temple of Zeus, at saka yung grotto ni Pan, magkakadikit yan dyan, ano ho. Okay, ni Pan at saka o kaya ni Ban. The god of Pan is the god of fertility. Okay? Ayan, kaya kung manonood kayo ng mga balita sa mga LGBT rallies, ang pinaka-mascot nila si Panyas. Yung tao na kalahating tao, kalahating kambing. Panyas. Pero hindi nila alam, yan po ay symbol ni Satan, ng serpent. Ano ho? It is the god of the underworld. Dito bumaba. Ano ho? Makikita ho natin yan. The Temple of Baal. Dito po nakatayo diyan, ano ho. Baal is the lord of the underworld in Canaanite literature, and also binanggit yan ng mga gospels. Kung familiar kayo sa gospel, may encounter nyo yung nung nagpagaling ang Panginoon ng mga may sakit, ang sabi ng mga tao sa kanya, siya daw ay he is the prince of Baal, or he is the prince, nakakapag-cast out daw siya ng evil spirit dahil he is Beelzebub, sabi nila. Beelzebub is a term, ibig sabihin, Ugaritic language yon, ibig sabihin, the Prince of Baal. So, tinatawag nila ang Panginoon, the Prince of Baal. Okay? Na hindi naman totoo. Kasi sabi ng Panginoon, kung ako si Baal, at ikakas out ko ang aking kakampi, papaano tatayo ang kaharian ni Satan kung naglalaban-laban sila? Sabi niya, ano. Okay? Dito, ano. Dito po 'yon sa Caesarea Philippi, ano po. So makikita ho natin diyan sa Mount Hermon, ano ho. Okay? So anong ginawa ng Panginoon dito? Anong ginawa ng Panginoon? Pumunta sila dito sa Caesarea Philippi and sinabi niya, inassert niya yung authority niya as the Lord of Lords and King of Kings. Ano ho? At after 6 days,
sabi doon sa text natin, di ba? After 6 days, saan sila pumunta? Asan na ba yon? Ito na ba yon? Okay. Asan? Asan? Yeah, 31, 3 days. And after 6 days, I'm sorry. After ano yan? 31. He began to teach them that man, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes, to be killed, after 3 days rise again. Hindi. And he spake that saying openly. Peter took him and began to rebuke him, and sabi niya, huwag mo akong babawalan at yan ang gusto kong mangyari. Sabi niya po dyan, ano ho. Okay. Makikita natin na pagkatapos po nito, punta tayo sa map natin. Ayan. Ito. So, nandito sila sa Caesarea Philippi. After 6 days, according sa Matthew 17 and Luke chapter 9, hindi natin pupuntahan yung verse dahil mahaba pa tayo, ano ho. Peter, James and John, sumama sila sa Panginoon, pumunta sa high mountain. Okay? So kung pupuntahan mo nitong Caesarea Philippi, walang mataas na bundok diyan, ano? Walang mataas na bundok diyan kundi itong Mount Hermon. Dito 'yon, sa Mount Hermon. Dito sila pumunta. Ano ho? Okay? Ito yung Mount of Transfiguration, ano ho? Sabi ng nanay ni Constantine the Great, ang Mount of Transfiguration daw ay Mount Tabor, hindi Mount Hermon. Okay? So, hindi nila kinontes yun noon dahil nanay siya ng emperor. So, okay. Pero, sa mga Bible scholars, the Mount of Transfiguration is Mount Hermon dito. Dito po sila pumunta. No? Okay? Diyan sila. At He was transfigured before their eyes, mga kapatid, ano ho. Kaya nga dito makikita natin na noong doon sa verse natin, nung pagkatapos magturo ng Panginoon sa kanila, ang sabi ng Panginoon dito sa asan na ba 'yon? Verse 31, asan na ba 'yon? Dali, di ko makita. Chapter 8 ba ito? Verse 31. Ito. Pagkatapos yung turo niya na yon, He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and to be rejected by the elders and the chief priests and scribes, to be killed, and after 3 days shall rise again. Okay, so dito sinasabi ng Panginoon na kinakailangan ito na yung pagsisimula ng aking kaharian. This was the starting point of the kingdom of God. Ano ho? Dito na nung pumunta ang Panginoon dito sa area na ito, sa realm ng Bashan, sa Asteroth. Okay, ito po yung kumbaga, ito po yung pinaka stronghold ni Satan. Dito makikita natin yung templo ng mga false deities, at pumunta siya doon. Okay, sa Bashan, sa Caesarea Philippi, pumunta siya dito sa Caesarea Philippi. At ano ang itinuro ng Panginoon sa kanila? Anong sabi ng Panginoon? Puntahan natin ano sabi ng Panginoon dito sa dito na tayo magtatapos sa Matthew chapter 16. Okay, dito.
sabi ng Panginoon dito, ano, dito na tayo magtatapos, ano po. Uniqueness ng Panginoon. Matthew 16, ano to? Verse number 18. Okay, so dito, ito na yung, sino yung kwento na pumunta sila sa Caesarea Philippi. Okay, ayan na napag-aralan natin kanina. Okay, ha? At pagdating nila doon sa Caesarea Philippi, sa Panyas dito, Caesarea Philippi, yung templo ni Zeus, templo ni Pan, saka ng mga false gods dito. Okay, may malaking bato, yung mga templo nila nakaukit sa bato. Okay, pumunta ang Panginoon doon. Okay, at ano ang sinabi niya sa mga disipulo? Puntahan natin, dito na tayo magtatapos. Okay. Sa verse 18, ito po yung cultural background ng Matthew 16 verse 18. Ang sabi ng Panginoon, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sabi po diyan, mga kapatid, ano? Okay. So, tingnan niyo, ha. Anong rock ang binabanggit ng Panginoon dito? Ano ang rock na sinasabi? "Upon this rock I will build my church." Okay. Ang sabi, ano yung may mga historical interpretation dito na mali. Pero puntahan natin yung cultural background po nito. Pag sila po ay nasa, kung titingnan natin sa mapa natin, babalikan natin, ha. Sila po ay nasa Caesarea Philippi, sa bato na malaki dito na nakaukit yung templo ni Zeus at saka ni templo ni groto ni Pan o kaya ni Ban. Okay, nandyan sila. At ang sabi ng Panginoon, upon this rock, yung rock na yon, he is referring to the rock doon na tinatayuan nila. Ang sabi niya, upon this rock I will build my church. So ang ibig sabihin ng Panginoon dito, okay, pumunta siya doon sa ground zero ng rebellion ni Satan dito. Okay, pumunta sila dito. Okay, yung rebellion ng mga, sabi sa Mesopotamian literature, 200 angels na bumaba dito and bind themselves with a curse and intermingle with humans. Okay, pumunta dito ang Panginoon at hinamon niya yung mga 200 angels. Okay, nung sinabi ng Panginoon dito na upon this rock I will build my church. So ibig sabihin niya, dito sa pinaka-stronghold mo, Satan, sabi ng Panginoon, dito magsisimula ang iyong pagkatalo, sabi niya. Okay? Upon this rock, I will build my church, sabi diyan. And the gates of hell shall not prevail against it. Ito yung translation sa King James. Pero in the eclectic version, yung salitang against ay wala sa original scripture. Dito makikita natin that the King James version was dinagdagan siya ng salita. Okay, maraming parts sa King James version na idinagdag, marami ring binawas. Okay, kaya ang principle na inobserve natin, when we interpret the scripture, we do not only use the King James but all the 5,400 manuscript of the scripture. Ano po? In the original manuscript, wala po itong against. Kaya ang dapat basa diyan,
I will build my church and the gates of hell, yung gates of hell, ano yung gates of hell dito? Yung tinatayuan nila, yung gates of hell, yung templo ni Zeus at saka ni Panyas dito. Nakatayo sila dito. They are standing on the gates of hell. Okay? Ang sabi diyan ng Panginoon, okay? The gates of hell shall not prevail it. Wala dapat yung against. Iba ibig sabihin pag nilagyan mong against, ano ka? Pag sinabi mong the gates of hell shall not prevail against it, ibig sabihin yung church ng Panginoon ay inaatake ng gates of hell. Na hindi yun ang nangyari dahil ang ginawa ng Panginoon dito, ang Panginoon ang pumunta sa gates of hell at nagdeklara siya ng laban sa mga 200 angels na bumaba dito. Okay? Now, sabi niya, upon this rock, sabi niya, upon your temple I will build my church, sabi ng Panginoon. So ang Panginoon na umaatake sa stronghold ni Satan. Kaya after 1 week after this, pinatay ang Panginoon dahil gusto ng mga evil spirits matalo siya. Pero ang hindi alam ng mga evil spirits nung pinatay ang Panginoon, yun pala ang simula ng pagkatalo nila. Kasi nung namatay ang Panginoon, He can resurrect Himself. Okay? He has defeated death by rising from the grave. So how can He defeat death if He will not die Himself and conquer death by His resurrection? So dito ho yun, ano ho? The gates of hell, nakatayo siya sa gates of hell, hindi siya kayang talunin. Sabi diyan, ano ho? Okay, so yan po, balik natin doon. Ano po? The gates of hell shall not prevail it. Dapat wala yung against. In the original manuscript, ulitin ko, wala yung salitang against. Kaya pag binasa mo, pag wala yung against, build my church and the gates of hell shall not prevail it. O ibig sabihin nun, shall not prevail it. Okay? The church, I will build my church again, and the gates of hell shall not prevail it. Ibig sabihin, ang umaatake dyan yung simbahan o yung kaharian ng ating Panginoon na pinasimulan niya nga dito. Pumunta siya dito po sa templo ng mga evil spirits at hinamon niya yung mga nagrebelde sa kanya. Nung sabi niya, on this rock, on this place, sa lugar na kung saan kayo, you bind yourself with the curse to defile human, I will build my church, sabi niya. Nakatayo sila dito ano po, sa Caesarea Philippi, mga kapatid, ano. So, yan po yung uniqueness ng ating Panginoon. Kaya nga hinamon niya ang mga evil spirits doon po sa Caesarea Philippi. At ba't ka ba maghahamon kung hindi mo kayang talunin? Kayang talunin ng Panginoon ang mga lahat ng mga 200, kahit 200 evil spirits pa yan, mag-isa lang siya, ano ho. He can defeat all of them, ano po. Sabi po diyan, ano ho, in dito sa Mount Hermon. So yan po yung contextual interpretation ng Matthew 16 verse 18, that the rock, they were standing on the temple of Satan, and hinamon niya yung mga angelic beings po doon that rebelled against him. Ang sabi niya, on your stronghold I will build my church, and you will not be able to prevail it, sabi niya, ano ho. Okay? And after a week, pinako siya sa krus. Namatay siya. Okay? At nung namatay siya,
nagtatawa daw ang mga demonyo. Namatay na siya, sabi nila. Pero hindi nila alam, pumunta siya, according sa pag-aaral natin, pumunta siya sa spirits in prison, and he preached unto them, and he confirmed their judgment that they will stay there at Tartarus forever. And we cast into the lake of fire, mga kapatid. So ayan po yung pag-aaral natin patungkol sa uniqueness ng ating Panginoon, that He is above every gods. He is, kaya yung term na finally sa pagtatapos natin, yung term na Elohim is not a term of exclusivity. It is a term of incomparability. Ibig sabihin, pag ginamit yung Elohim sa Panginoon, He is without comparison. Yan ang ibig sabihin ho niyan, okay? Confirmed yan sa John chapter 1 verse 18. Ang sabi sa John chapter 1 verse 18, babasahin ko sa pagtatapos natin, mga kapatid, makinig po kayo sa pagtatapos natin. Sabi sa John chapter 1 verse 18, no man hath seen God at any time, the only unique God which is in the bosom of the Father. Ayan po yung eclectic version. In the King James version, ang sabi, no man hath seen God at any time, the only begotten Son. But the original word of the word begotten Son po doon sa John chapter 1 verse number 18 ay hindi po hindi po begotten Son. It was, dyan? Makikita natin, no man hath seen God at any time, the only begotten Son. That was in the King James. But in the eclectic version, in the original manuscript, yung term na begotten Son is unique God. Okay? God at any time, the only unique God which is in the bosom of the Father. Dapat yan ang pagkasulat. Alam naman natin na limited ang capability ng mighty or majestic King James Version, and even at that, nalaman natin, kaya nga sabi natin, when we study the scripture, we employ all these 5,400 different variants of the New Testament, especially para to arrive to the correct meaning. So, totoo nga po, mga kapatid, that He is without compare. Hindi natin pwede ikumpara sa lahat ng mga Diyos ang ating Panginoon. He is the only one. At ulitin natin, sabi diyan sa Revelation 17 verse 14 and Revelation 19 verse 16, He is the King of kings and Lord of lords. Psalm 86 verse number 8. Ang sabi doon, among the Elohim, sabi ni David sa Psalm 86 verse 8, among the Elohim, there is none like unto the Lord. Ano po? Yan ang katapusan ng pag-aaral natin. So in our closing prayer, magtatapos na po tayo sa ating lesson. Let's pray.